paano po ba nagkakaroon ng healthy relationship through respect? So sa lahat ng mga relationship, halimbawa po sa mag-asawa, Okay. sa mga magkakaibigan o sa kanino pa mang tao, nagkakaroon po ng healthy relationship kapag ka nire-respeto po yung tinatawag natin na personal boundaries. Kapatid na Elmar, ano po ba ang personal boundaries? Ang personal boundaries po, kapatid na Venice, ay invisible lines that we set to protect our physical, emotional, mental, and spiritual being. So para po siyang fence sa isang bahay na meron siyang mga motion detectors na 'di ba kapag ka natitrigger po 'yan, halimbawa may Opo. pumasok, 'di ba? Tutunog. Yes, tutunog, mag-a-alarm. So sa tao, parang ano siya pag invisible line siya na kapag na-cross ay nagtitrigger siya o na-activate yung ating mga defenses. Kaya yung isang tao nagiging defensive, Nai-irritate naiirita, di ba? Nagagalit sapagkat hindi nga na-respect yung kanyang personal boundary. So masasabi natin po na yung boundaries unique sa bawat Yes, tao. unique po siya. So magkakaiba tayo. Iba yung set of boundaries mo, iba rin yung sa akin. So Opo. nagkakaroon ng friction ngayon or pagkakaalitan, hindi pagkakaunawan, pag hindi natin iginagalang o nire-respect yung boundaries ng isa't isa. Kasi akala mo okay lang sa kanya, Yes. hindi pala. Parang ano siya parang sa bahay, 'di ba hindi lahat ng tao pwedeng pumasok. Opo. 'Di ba? May ilan lang na pwedeng makapasok. Yes. At halimbawa, pag nakapasok na, kailangan pa rin niyang sumunod dun sa set of rules na Rules sa nilagay loob ng mo bahay. doon sa tahanan mo. Hindi pwede pagpasok ng bahay, diretso sa kusina, bubuksan ng rep, kakain. Di ba? Pagkaganyan ang ginawa sa inyo, kapatid na Vines, Opo. matutuwa ba kayo? Yung mga closest friends lang ang pwedeng gawin Yes, yun. oo. Pero yung iba po, 'di ba, nakakatakot. Parang, nakakatakot. Tsaka parang nakakainis. Opo. Hindi ba? Parang walang respeto kasi kapag gano'n, dire-diretso siya. So kailangan sensitive tayo po sa Yes. mga ganun. Kailangan marunong tayong bumalanse at makiramdam. Tama po, kapatid na